Mayroon po tayong repair, naka standby mode lang po. So karaniwang problema nito pag ganito ay sa check natin kung may problema sa edge out o horizontal out, o baka may short dahil naka standby lang siya, no? So check po natin lahat kung mayroon siyang open o o kailangan nating resolder. So bago ang lahat, makikipapakita ko muna, no, kung ano yung problema. So standby, naka red light lang siya, standby mode po. So titignan na natin, standby lang talaga, ayaw pumindot o ayaw mag power o mag switch on, wala siyang raster, negative, at wala rin siya pa. So bubuksan na po natin, i-unscrew natin yung TV, no? Ito ang TV ito ay ito yung tinatawag natin na ito pa yung may mga tube o tinatawag natin na CRT, kasi karamihan na ngayon sa bago ay tinatawag na natin na LCD o LED, yung mga bago, at modular na po yung mga parts niya, o ibig sabihin mas madali na nating pero disposable po yung iba. So ito na po. So unang gagawin natin ay i-discharge po natin yung filter capacitor, tatanggalin po natin yung kuryente niya para hindi tayo makuryente pag i-repair po natin. So pagtatanggal po natin ito, tatanggalin po natin sa pamamagitan ng ito na lang, soldering iron. Ito yung pinakamabilis yung pagtanggal o pag-discharge ng voltahe doon sa may filter capacitor na tinatawag natin. Okay, ito po yun, Actually, hindi lang naman ang filter capacitor ang pwede nating i-discharge, pero dini-discharge din po natin yung voltahe na magmumula doon sa may cathode rays o tinatawag natin sa picture tube na mataas yung voltahe sa pamamagitan ng paano natin dini-discharge yung voltahe, doon sa loob ng picture tube. So tinatanggal natin sa pamamagitan ng kukuha tayo ng kable o wire, o pwede natin na basta mai-connect natin sa ground ng TV, doon sa picture tube na nakalagay. So ito pa yung paraan kung paano i-discharge yung filter capacitor na may laman pa o mataas natin So kailangan natin i-discharge kasi mataas po yung voltahe nito. Maaari tayong makuryente o ma-shock o pwede tayong masaktan. So lahat po ng ginagawa natin ay assuming o i-consider nating nakasaksak, para iwas o safety tayo sa pagbubukas ng TV at pag-aayos. So ito po, discharge ka na, i-check po natin kung may problema po, chine-check ko na po. I-check po natin kung may kailangan bang i-resolder o o mayroong parts na luto na o nalusaw na yung LED, kaya chine-check ko na. So ito po, tinitignan kong mabuti kung may mga parts na kailangan pang ihinang, at ito po yung pinakaunang kong ginagawa bago ako nagkukan sa iba. So chine-check ko muna kung mayroon dapat ihinang, pero pag ito'y nakahinang o ito'y kailangan natin i-check lahat isa-isa bawat parts. So ang pag-check po ng TV o mga parts ay kailangan nating sundin yung proseso na kung saan ay isa-isahin natin ng ating suspect, magmula sa hot to cold parts, na parte, mula sa capacitor hanggang sa diode kung may open o kung mayroon bang shorted diode, pwede rin siyang maging dahilan, o shorted na transistor, yun po. So susukatin ko po kung may B+, tinaksak ko na po, ayan, may B+ po, mayroon po, papatak po ng 100 to 110, yung B+ niya, so ibig sabihin papuntang flyback may B+ siya. Good po yung mayroon pong voltahe.
Ibig sabihin pag may voltahe, walang problema sa kan. Pero check po rin natin kung mayroong leak yung mga parts niya. Halimbawa, may open o may leak. Ayan po, check ko na po. Dahil may nasukat po ako sa B+, so okay lang po. So hanapin natin, no? Pero may kutob ako doon sa may each out niya kung gumagana ba o may leak. Pwede rin kasi kahit na may leak yan, mayroon pa rin tayong masusukat. Ngayon, ang gagawin ko, ayan, chinik ko po kung gumagana dahil hininang ko lang po. Mayroon ako nakitang parts na kung saan ay mayroon lost contact. So ito, pero ayaw pa rin magsindi. Ayan, ayaw pa rin siyang magsindi. Wala akong makitang raster o ano sa picture tube o ilaw man lang, kundi yung standby mode pa rin, no? Yan, chinik ko na po. So wala pa rin, pinipindot ko, wala pa rin sindi. Ito po, yan. Pero tandaan po natin sa pagre-repair ng TV ay marami tayong dapat isaalang-alang, kundi pati ang ating safety, ano. Yan. Isahin ko na po kung may kutob po ako na may problema ang horizontal output. Horizontal output nito. Titingnan ko po kung mayroon siyang leak o shorted o open, no. Ayan. Dahil sa hindi ko masusukat ng maayos ang transistor o horizontal output, kailangan po bunutin o tanggalin sa mismong board para makita, ano, kung leak ba, may leak o shorted o open ang transistor na ito. So ito, chinicheck ko pa rin po. Chicheck ko mabuti. Yan. Yan po, chinicheck ko na. Yan. So hindi ko siya masyadong masukat kung ano. So mas magandang hugutin ko na lang pala to kaysa kasi hindi natin talaga masusukat kung ito ay good o hindi pag ito ay nakasalpak pa rin sa board nya, no? Ayan, isa-isa ko na. Ayan, lalagyan ko. Ang pagsusoldering iron ay may technique din, no? Hindi porket umiinit ang soldering iron ay pwede na. So isinaalang-alang natin ang pinakamagandang paraan, mas malinis, mas maganda at mas madaling kumapit ang lead o mas madaling kumapit yung lead, no? Mas madaling malusaw pa pag malinis yung soldering iron at mas maganda yung kapit o kabit ng pyesa o parts. So ito ay tatanggalin ko na, lalagyan ko siya ng lead tapos lulutuin para ma-resolder ko yung ma-desolder ko o ng soldering pump, no, para matanggal at lumambot yung hinang. So ito, tinatanggal ko na. Yan, tanggal natin. Okay. Ayan po, natanggal ko na. Yan, tatanggal ko na. So para ma-check ko po mabuti, kailangan kong tanggalin yung horizontal output, no? Kasi minsan masasabi natin na sa base sa aking experience, mayroon yung makikita mong good yung horizontal output o transistor, pero pag uminit na, doon na magluloko na, bibigay na yung mismong o doon na lalabas yung sakit
Pero pag titister natin, good naman o mas maganda o tama yung palo niya. Yung pala makikita natin sa pamamagitan ng temperature. Pag mainit na yung parts o yung pyesa, ito ay bumababa o sumisigi na yung sira ng pyesa na to. Kaya ang paghahanap ng sakit ng TV ay hindi lang sa pamamagitan ng tester, kundi pati sa ating senses o pamamagitan ng pagkapa, kung mainit ba o malamig, kasi mayroon yung susukatin mo, tama naman yung sukat niya, pero pagdating sa kapasidad o yung mismong trabaho na, doon makikita mo na kung umiinit na, bibigay na pala yung pyesa o yung TV magpapatay sindi na gano'n, yung pala sira pala ito. So karamihan nakikita natin sa regulator, ito regulator IC. O pwede rin naman makita natin ang sakit niya doon sa spider IC niya o dun sa pinaka chroma IC na tinatawag natin. So ang chroma IC, mayroon din tayong jungle IC na tinatawag natin, yung jungle IC para siyang centipede na pahaba na maraming paa. Ang chroma IC o spider IC naman ay makikita natin na apat na sulok ay marami siyang paa, pwede rin na maging problema dito yung jungle IC o chroma IC o spider IC natin na sinasabi, So i-check natin lahat yan, kung mayroong restadder ba o kailangang lost contact ba. So kailangan nating i-soldering o idikit, linisan at lagyan ng lead para ito ay magkaroon ng contact. Yan po. So tinitingnan ko mabuti dahil wala pa rin siyang power. So bubunutin ko na talaga yung kunti-kunti ngayon. Yan, bubunutin ko na rin pati yung heatsink niya kasi hindi ko matanggal. So tatanggalin ko na rin yung heatsink pati na yung transistor IC o yung horizontal output o horizontal out. Yan, tatanggalin natin yan, dahil naka-standby pa rin yung TV. So titingnan natin kung may leak. Tatanggalin ko na. Yan, dahan-dahan para hindi masira yung pattern. yan, tatanggalin ko na yung edge out o horizontal output na IC. Buti sana kung ito'y tumutunog, minsan ang problema pag ang TV ay tumutunog pero walang lumalabas sa picture pero may sounds, minsan ang problema ay ang tinatawag natin na playback, playback. Karamihan o may mga TV na ganito na ang problema ay sa playback, tumutunog pero walang picture na lumalabas. Ito ay pwedeng maging playback ang sakit. Resistor po niya. Pwedeng playback, pwedeng resistor, capacitor. Kung sa filter capacitor naman, makikita natin pag sira yung filter capacitor niya, kaagad makikita natin kulay puti na parang guhit-guhit. Ayun ang kalimitan na pupan, kasi wala nang magpipilter, kaya as in bibigay na rin yung mas malakas yung kumbaga hindi siya rectified na sukat po, na voltahe yung pupunta, rectified, kaya mas maganda kaya pong lumalabas tinatanggal yan. Bago natin i-check, nagiging kulang rin yung pumupunta doon sa may filter capacitor, kaya cloudy ang labas ng picture o raster na guhit-guhit yung lumalabas sa picture pag sira yung capacitor. Okay, yan, nabunot ko na. Kunti na lang ang tinatanggal ko. Ang tawag po dyan ay desolder yung pump ang ginagamit natin, kasi mas magandang sukatin
mas magandang sukatan ng sukatan sukatin, no? Sabi ko sukatin o sa pamamagitan ng multi-tester, no? Ayan. Natanggal ko na. Ayan. So, check na natin siya. Lapit ko na Lagyan natin matanggal yung range ng yung ating tester transistor. sa times 10 or x10 para makita natin kung may leak pa. Ayan, natanggal ko Wala, na pati yung heatsink. So, titis ko kung ito ay may problema o wala, no? Ayan. Oh. Ayan. So, reverse bias muna ako. Oh, wala naman ako makita problema. Dahil nilabas ko na talaga yung susukatin ko. Ayan po, nasukat ko na. Pero Wala naman ako makita ang problema sa edge out. wala naman ako makitang problema dito sa transistor. Yan. Pati yung heatsink, hindi ko na Okay tinanggal, naman. ano? Mayroon pa rin yung heatsink. Okay. Yan po. Nasukat ko. Siguro ang next Para na makita step ko natin ano dito ay problema, yung i-replay TV natin pa, lahat. RGB Ang niya, hinang niya, no? o yung Hinang. Ibig sabihin, bag. i-resolder natin lahat para makita natin kung Wala akong makitang problema niya. kasi wala tayong makitang problema sa horizontal output. Check kong mabuti kasi sayang Pero naman. standby mode pa rin siya. Yan. Dodoblein pa natin. Pero mayroon yung circumstances na nagkakaroon Dahil ng good naman siya. Sa may Wala naman playback, siyang leak. pati lang tawag. Kailangan ko lang ibalik para bumalik na rin yung dati. Pero may klase pa rin. Yan. Depende pa rin sa TV kung anong klase ito. Nakabit ko na hanggang sa may salpak ko na yung mga Mayroon yung sira tanim yung sa playback katsyo pero ko. may sounds. Yung sa may Mayroon taniman ng yung sira chiko. yung Ayan po. sira yung playback pero hindi na siya mag-power gaya ng ganito. Naka-standby So pag mode. repair talagang consider natin kung safety ang Pero doon pinag-usapan, sa precaution, playback may no? maririnig tayong Kailangan arcing, natin no? na Kung sira isipin yung na lagi playback talaga. assuming tayo na nakasaksak ang isang bagay o kung ano man yung nakakakurinti yan. Kung ano man ang nakakakurinti. Yung paa mo ba o yung kamay mo, no? Consider mo yan. Kung So, ano, nakadepende pa rin kung paano tayo tumingin. No? yan. Sana all maraming pera. Yan, babalik ko na yung horizontal output na tinanggal po natin. Yan po. Kasi no? good naman. Chinek ko na rin yung RGB Okay. niya. Pero Balik ko na kasi good naman. din lahat. Oh. Yun lang ta. So, Yan, baling susunod gagawin ko na lang dito katapos ay nito ko. Dahil kailangan natin nauupo din naman ako. i-resolder Gusto ko lahat. po. Idikit natin lahat ng hinang o maghanap tayo ng hinang na natatanggal. Po, ayan. Nire-solder ko lahat. Resolder ko lahat Yan po. ng para Hinang ko na isa-isa. diretso at saka iwas baterya. Ayan po. Ayan. Hinang po natin lahat yan. Yan. Kasi mayroon pala talagang mga natatanggal o naluto na mga lead. At dahil sa pagkakaluto, siyempre sa init, matatanggal yung connection. No? Dahil dun, matatanggal yung connection ng bawat pesa. Magkakaroon ng problema ang TV. Yan. Lalabas na dyan yung mga kung ano-anong sakit niya. Ayan. Yan. So good naman yung mga nakikita ko, no?
Pagkatapos na mahina, siguro ito magsisinti na kasi na-check naman na lahat ng parts. Ganun pa rin. Kaya nagpuan na lang tayo. Resolder na lang lahat para sigurado. Yan. Yan, kukunin ko na lahat para hindi na sila mahirapan. So paano nagiging ganito yung TV? Ayos, naikonik na. O paano nagkakaroon ng problema dahil sa overuse, yung matagal na nakasindi. Okay, Pero mas maganda kung mas maaga kayong nag-enroll, ano? Para mabilis tayong makarami. dahil sa matagal na Okay. nakasindi, maluluto, iinit yung mga pyesa. Ni, tang. Yan. Sige. Yes. Mistake. Ihinan ko na lahat. Okay. Pero kalaban natin yan. So bali check ko na lang pag mayroon pang Yan. o pag magsisindi na. Pag may nakita rin akong wire o putol Yan na po. papunta sa board May kuhan ko na lahat. at saka papunta sa CRT. Yan. Yan. May open na wire pa. Yan. Kita po. So, ito. Kabit natin. Papunta kasi ito sa may Sa yung may RGB. RGB niya. tawag natin. baka ito yung may problema. Hindi na pa ako umupo kasi medyo mataas yung nilalagyan ng TV. Ang pagre-repair ng TV dapat naka-relax ka para relax po lahat. So in this case, Sisitch nakatayo po ako natin kasi siya. walang upuan na mabagay dahil mataas po itong TV. Yan. Bali ito, nag home service lang po ako. Sa basic safety natin, ang pinakaunang ginagawa natin na sa mga beginner, pinakauna po, Yan po. isaalang-alang po ninyo, yung ating kaligtasan sa pagre-repair ng TV. Nag-blink na siya. Kailangan nyo i-consider pa rin na ito ay assuming na nakasaksak na consider. Huwag nyong hahawakan o bibiglain kasi doon sa TV na ating ginagawa ay may mga capacitor na may laman pa na matataas yung voltahe na pwede nyong ika-aksidente, no? Yan po. Na-check ko na. Yan. So, nagsindi siya. Nagsindi. Yan. Pero, tinitingnan ko pa rin baka mayroon pa ibang problema. Check ko na baka mayroon pang Opo. hindi na kahina. Hanap tayo ng hanap ng sakit niya pero kailangan lang palang i-resolder, no? Kasi nagkaroon na siya ng lost contact dahil sa katagalan. Naluluto kasi yung lead lalo na pag mainit na. Okay. So yaman din lang na nabuksan. Check ko kasi kakatuwa naman mag-check ng ganito. Ano. Lalo pag matagal ka nang hindi
kaysa yung Gayos pabalik-balik. ng TV. O may makikita pa tayong ibang sakit pag binuksan o pag sinara na. So, check ko pa rin kahit na resaddle ko pa rin siya sa lahat. Yan. Sa pagtutrouble ng TV o pagtutroubleshoot, dapat mayroon tayong pasyensya kasi minsan Anyway, isang pag-repair yung ng mga TV, no? pinapagawa o ang paghahanap Maraming- ng pyesa o nasira ay hindi rin basta-basta. Kailangan Kailangan natin troubleshooting. makakita talaga Pero kung sa ang pag-repair sira ng TV, ay kung ano ito yung problema, o yun talaga halimbawa, yung iniisip natin. may specific tayong dapat galawin na i-consider. Hanggang sa pag-check ng mga resistor. Sa pag-check ng resistor naman, So, kailangan natin na kung ano isa-isahin. yung problema, yun lang dapat Sundin. galawin para hindi kumalat o malagdagan ng sakit. Oo nga pala, sa pag-check pala, kung halimbawa Ay, mas resaddle ko na maganda lahat para kung gumamit tayo problema. ng At para diagram, maayos ano. na. Okay. O ang tinatawag Total, natin nagsindi ng naman diagram, na. kasi nandun lahat yung parts o Nagsindi sukat na. o tamang sukat ng Okay. tube ng mga parts at kung saan nakakunik ang bawat isa. Yan. Diagram, yun ay makukuha natin o mabibili dun sa electronic shop kung ano yung klase ng TV ng natin. TV. Yun ang kukunin nating diagram. Well, mostly kasi unang ngayon sakit ang niya. TV ay may mga LCD o LED na, no? So hindi po natin masasabi kung mayroon silang nabibinta na eksaktong diagram. Hindi gaya ng mga CRT dati na may diagram talaga na may bibili makukuha, no? Hinanap ko lang po lahat ng pwedeng i-resolder para iwas aberya. Yan, tutublin ulit para sigurado. Yun po. Habang ginayos ko ito, dinudubli ko, isi-share ko na rin kung ano yung mga so ang filter capacitor pala na tinanggal ko na ay malaki yung distribution niya sa ginagawa sa parts o pagbuo ng picture, no, sa TV. Kung wala ito, makikita natin na o kung sira ang filter capacitor niya, makikita natin yung hindi lalabas totally yung picture, kundi ang makikita natin pure white o raster lang, kahit na buo yung picture pero makikita natin raster lang, puti lang. Meron din yung pagsara yung capacitor o filter, hindi rin siya magsisinti, magpapatay sinti. Okay. Sa yoke naman tinatawag natin, yung yoke na tinatawag natin, ito yung nakalagay doon sa may CRT. Maraming contribution din yan. Ito yung ang trabaho ng yoke po ay ito po yung nagbabanat o nagbibigay ng eksaktong
picture, yung tama yung sukat doon sa picture tube. So binabanat niya, pamamagitan ng electromagnet niya. Dahil kung wala po yung tinatawag natin na yoke, hindi po maganda yung labas ng picture, at dito marami tayong makikitang problema, Yan, ibabalik ko na po. Pag naibalik na po natin to, so, yan. Dahil nagsinti na rin po pagkatapos ng ginawa kong pag-resolder. So gumawa lang po ako ng resoldering technique dahil yun lang po ako nakita kong problema. Kinakausap ko po kung may art ng TV dahil okay na. Yan, pagkatapos na so sisinti ko na po siya. Yan, ito na po. Maraming po salamat. Check na po natin. Ito yung magsisindi na. Yung mga pindutan po nito kasi may problema, so kailangan natin ng tank switch ng palitan, kaso may mga tank switch natin wala tayong tank switch, ito mga tank switch na yan. Makikita na natin to magaling. Papakita ko na paano magsindi. Yung standby mode niya naka-red pa rin. So ito pipindutin din sa may switch niya, tapos yung tank switch medyo mahirap palitan, at ito na po, nagsindi na, at yun na po yung napagsindi na po natin. Ayan, start na siya. Thank you po sa panonood. Ito na po yung pinaka-one natin sa mga susunod pang sakit o defective na makikita. Ipagpapatuloy na lang po natin sa susunod po. Maraming pong salamat.